ano po, 16, yung sa impeachment. Tapos etong kay dating Pangulong Duterte, 150 million per month. Oh, tapos yung mga kasuotan pa nila. Kaya isa lang naman ang sigaw ng dating Senador Trillanes. Ang sigaw ho ng dating Senador Trillanes, mga kababayan, ay buksan. No? Ipasilip yung mga bank account na joint account ni Sara Duterte at ng dating Pangulo. Yun lang naman yun eh. No? Nagbanta pa ho sila, nakakasuhan si Trillanes. Eh, sabi naman ni Trillanes, go on. At least, mabubuksan yung bank account o yung joint account ni Sara Duterte at ng dating Pangulo. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Oh, sabi sa balita, ang laking inutang ni Digong, mga ilang trilyon, hindi alam saan ginastos sa proyekto ng gobyerno. Ngayon, oh, mga kababayan, eto, no? Pakinggan lang ho natin at mag-reaction tayo kung saan ba talaga nanggagaling yung mga kalokohan. Kung saan ba nagmumula yung mga nakawan sa gobyerno, mga bossing. No, ipapakita ko lang sa inyo, panoorin natin, namnamin natin, saka tayo mag-reaction. Siyempre may mga natanong na. Yan. O, pakinggan ho Ang stage, ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back sa amin. Kasi, siyempre may mga natanong na. Hindi ba nakikita ng DBM kung 73 million, 73 million, 73 million, sa 10 73 million, di ba? Tapos, paulit-ulit, mga bossing, 73 million, 73 million, 73 million. Minsan magtatanong ka na, saglit lang, bakit pare-parehas to? Bakit hindi man lang nagkaiba miski sa sentimo lang, miski sa libo lang, hindi man lang nagkaiba? Di ba? Bakit? Wala bang nagtanong sa DBM noon? Tampuri na 93 million. Tapos may ilan na po. Paulit-ulit. Ano? Hindi, kapag ka ganun pa lang, ang nakikita mo na mga humihingi ng pondo, na yung mga proyekta nila is pare-parehas ng mga numero. Magtatanong ka na, no, saglit lang, ano ba to? Goyoan ba ito? Ano? Imbestigahan nga natin, i-check nga natin kung ano ang nangyayari dito. 73 million, 73 million, 93 million, 93 million. Alamin natin kung bakit ganito. At kailangan natin yung paliwanag nila. Di ba? Ulitin ko para mas maintindihan natin, mga kababayan. Ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back sa amin. Kasi, siyempre may mga natanong na. Hindi ba nakikita ng DBM kung 73 million, Department of Budget ho, mga bossing, 73 million, 73 million, sa 10 73 million, di ba? Tapos 10 rin na 93 million, tapos may ilan na po. Hindi ba nila napupuna yun? Sunod-sunod naman nakapila yun sa isang pahina, di ba? Anong kailangan tinapos mo para makita mo na medyo suspicious yun? Correct. Hindi kaya doon sa DBM ang may pagkukulang ho? Wala nang sukli. Sabi ni Tato, X7K. No, sabi ni Ma'am Sakurambo, 198. Oh, anong picture mo? Good evening here, sabi ni Gerald Evans. Oh, tuloy. Yun ang mga ganong mga senyales, mga kababayan, hindi mo na nga naman dapat sabihin pa, oh, ganito, kailangan magtapos ka ng ganyan, ganito, ganun. Madali na po kahit simpleng tao maiintindihan. Saglit lang lahat to pare-parehas, parang hindi na pinag-isipan. Or baka merong mga tao sa loob ng DBM na patay mali siya na lang dahil baka mga kakilala nila yan. Di ba? O, tuloy. Di ba? Kailangan ba nag-criminology ka para malaman mo? Teka muna, tagalid yata ito Di ba? So, yun ang problema natin. Maraming lumalabas na ganyan. Ngayon, doon sa ibang mga agencies, sinabi ko na nga, hindi naman kami kasali sa pag-formulate ng agency. So, mga agency, finance people na yung magbabantay sa kanilang mga entries, no? O, eto pa. Projects, yun ba yung sinasabi? Kasama na siguro. Sir, two follow-up questions on this topic. Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na parang hindi na raw, parang inuulit daw yung mga projects? Yun ba yung sinasabi? Kasama Yun na nga yun.
Di ba? Mark, malamang nagkalagayan, sabi ni Sir Boogie Arellano. Sabi naman ni sino ba yun? Sabi ni Gerald Chaicher, hey guys, glad to see you for third time na aba. Maraming, parang confi fund lang ang dating din. Pare-parehas. Di ba, Ma'am Dimoy? Wala ho talagang pinagkaiba yan doon. Walang pinagkaiba ho, mga bossing. Yung doon sa confidential funds ho, iisa yung sumulat, no? Tapos mga inventong mga pangalan, iisa ang lumagda. Tapos halos pare-parehas din yung mga presyo. Basta marating lang yung quota na sinasabi na kailangan magtali doon sa binigay sa kanilang budget. Di ba? Siguro yun eh. Kasi ba't mo ilalagay sa Marikina budget yung tapos na? Oh. Isa pa yun. Di ba? Gawa na. Completed na. Tapos budgetan ulit natin yan. Lagyan ulit natin ng pondo yan. Saan na mapupunta ho yun, mga kababayan? Kayo na po ang sumagot kung saan sa tingin ninyo mapupunta yung pondo na ilalagay doon sa tapos na yung proyekto na yon. Tuloy. Kasi pag na-approve yung budget na walang nagbasa nun, na-approve yun, edi pasok yung pera. Kung sino ngayon maggagawa ng implementation niya, di yung ahensya. So parang tumama sila sa loto bigla. Wow. Hindi ba? Kasi wala nang kailangan gawin na proyekto pero nalumanda. Ang dami hong paikot-ikot sa Ang dami hong mga pwedeng maging kalokohan ng mga opisyales ng ating gobyerno, mga kababayan. Ito nga po, lahat nabubuko sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang sasabihin pa ho nila, mga bossing, ay, naku po, si Bongbong Marcos ang panimula o si Bongbong Marcos ang pinaka talagang puno ng nakawan sa gobyerno. Eto na nga ho, ang Pangulo na nga ho, mga bossing. Ang nagsisimula, lalo na doon sa mga ghost flood control budget, doon sa mga ghost flood control na sinasabing tapos na, pero wala ni isang nailagay na mga hollow block daw ho. Akala nila may maintenance budget pa para sa mga project na yan. Pero inuulit lang daw ho. Natapos na last year, tapos after 2 years, sabihin natin, lalagyan ulit ng budget yung ganun. Sabihin natin, pupunduhan ulit ng budget yung ganun. Saan na mapupunta yun? Kung tapos na ho, baka doon sa mga taong mapang-abuso. Tingnan naman yung budget sa kanila. Yun ang sama talaga Hindi talaga ang hirap paniwalaan na may nangyayari. Kaya nga ho ako, sabi ko mga kababayan, mabuti na lang po na mayroong isang Bongbong Marcos na naging presidente. Imagine na lang ho natin kung baliktad ang nangyari. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay daan kay Vice Presidente Inday Sara at siya ang tumakbo na maging presidente at vice president si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine natin ano po ang bayan natin ngayon. No? Sabi ni Ma'am Olive Belandres, imagine dekada na tayong dumadanas ng korupsyon. Sarap na sana ng buhay ng mga Pilipino. Wala sanang naghihirap ngayon. Nakakalungkot talaga. Totoo ho. Kaya nga sabi natin mabuti na lang ho at merong Bongbong Marcos na naging Pangulo. Kundi ho, wala pa din to. Tuloy-tuloy pa din ho itong mga ganitong mga gawain ho. Kaya rin ganyan. Siguro dapat buksan natin, di ba? Tingnan natin, imbestigahan natin to. Paano ba nangyari to? Kasi laging tinuturo DPWS. Pero nagbigay sa amin ng papel na yon, DBM. So sinasabi nila pagtanggap namin, hindi kasi siguro sa central office ng DPWH yan. Siguro, di ba? Mag-imbestiga na tayo para sigurado. Ayan. Malaman natin kung saan ba talaga nanggaling yung problema na yan. Yun ang gagawin natin. Budget. Matitigil lang ang korupsyon kapag nagkaroon na ng death penalty. Isa dapat siya sa isulong natin, para doon sa mga government officials na mga walang awa, na mga nagnanakaw sa pondo ng bayan, mga bossing.